Welcome again to our channel. Nandito ako sa labas. Nagtatrabaho. Yung mga gawain natin sa labas, kailangan na nating tapusin dahil maganda ang araw today, walang ulan, thank God, hindi malakas ang hangin, perfect ang weather today. At yun, alam nyo naman, ang weather dito sa Holland, paiba-iba. Yung mga gawain natin sa bahay, katulad nitong ginagawa ko today, kinukuha ko yung mga grass dito sa kilid ng tiles. Ito guys, ang tawag dito sa Holland is onkruid. Sa kabila is malinis na dyan. Si Derek ang gumawa dyan. Siya ang naglilinis. So, dito sa portion na to, ako ang gagawa. Sana matapos ko today. Sulitin na natin kasi baka bukas uulan naman or malakas ang hangin. So, for today's video, pag-usapan natin yung magbibigay kami ng regalo sa mga teachers ni Alan sa school. Malapit na ang summer vacation dito at gusto ni Alan magbigay ng kunting simpleng regalo lang para sa mga teachers niya. At yun, by the way, yung last video ko, yung nakabili ako ng ganito, yung Filipinos, nakita ko to sa supermarket, na amazed talaga ako sa pangalan ng chocolate, Filipinos. Inopen ko na guys para matikman natin, ha. Ito, chocolate covered with white chocolate siya. Tikman natin. Biscuits pala sa loob. Biscuits. Natutunaw. Kasi mainit dito sa labas. Kaya kailangan i-feel natin ang sarap ng chocolate, di ba? Okay siya. Kaso lang, hindi kami mahilig sa mga matatamis. Nabili ko lang to kasi na-attract ako sa pangalan. Na-attract ako sa pangalan ng chocolate Filipinos. At saka gusto ko lang tikman. Pero itong chocolate na to, maubos to mga ilang weeks pa. Kasi si Alan hindi mahilig ng mga chocolates. Ako kumakain ako siguro mga twice a month lang. Pero at least natikman na natin. Meron bang ganito sa Pilipinas? Pag nasa Pilipinas kami, sana makita ko itong chocolate na to. Ito ay made of, hindi po ito sponsor, ha. Hindi ko alam kung saan galing to, kung saan ginawa ang chocolate. And tatapusin ko to guys, yung trabaho ko dito, at see you later sa loob. Natapos na rin ang trabaho natin. Tingnan ninyo, malinis guys. Malinis na, di ba? So magpahinga muna tayo kasi malapit na 3 o'clock. Darating na yun si Alam at mag-impake kami sa mga regalo sa mga teachers niya. At yung bakasyon dito sa Holland is 6 weeks. At yung ibang parents is pag mother and father na both nagtatrabaho,
kailangan nilang magplano. For example, yung mother muna mag-leave ng 3 weeks para mag-alaga ng mga bata. Tapos, pagkatapos ng up to 3 weeks, ang mother naman magtatrabaho, yung father naman mag-alaga sa mga bata. So, ito talaga ang, hindi naman problema, pero yun ang, kasi yung vacancy kasi, summer vacation is 6 weeks. So, yun. Para sa akin as a single parent is kailangan talaga hindi ako magtrabaho ng 6 weeks kasi walang mag-alaga kay Alan at saka yung daycare dito is close sila ng summer vacation. So, yun, may advantages at disadvantages pag summer vacation. Kaya nga, mas mabuti sa Pilipinas pag walang mag-alaga sa anak mo, pwede na yung auntie mo or yung uncle or papa or mama dito kasi is wala akong parents. Tapos ang tendency mapupunta sa daycare. So yun, pero happy ako na 6 weeks yung vacation ni Alan at may mga activities kami kung anong gusto niya. For example, yung mga swimming, walking sa mga forest, makagubatan. At saka, depende kung anong gusto niyang gawin sa summer vacation. Sa Pilipinas ba is ilang weeks ba ang bakasyon doon? 6 weeks ba? Then, dito is mag-start ulit ng September 2. Yun. So, So, pasok na ako guys at mag-prepare na ako sa mga gamit, sa mga regalo. Para pagdating ni Alan, tutulungan niya akong mag-impake or depende kung wala siya sa mood, siya na lang ang magsusulat. Ako na lang mag-wrap ng mga regalo. So, punta na ako sa loob. Before ako papasok, tiningnan ko yung nalinis ni Derek. Ito siya. Ang bilis may tumubo na rin ng mga grass sa mga kilid-kilid guys. Ito talagang problema ko basta summer kasi yung mga on-crowd, yung mga madaling tumubo. So, lilinisin ko na naman ito pag may time. Alam mo naman, wala kasi akong yung sa gardening, hindi talaga, yun ang ayaw ko sa trabaho, yung gardening. Okay lang kung magluto ako the whole day, wag lang yung gardening. Hindi ko type yung trabaho na yan, yung gardening. So, siguro next time naman, I hope na next time maganda yung araw katulad ngayon. Sana nga, kasi alam nyo naman dito sa Holland paiba-iba yung weather. Hindi katulad sa Pilipinas, 'di ba? Kung summer at saka rain lang at saka summer. Dito kasi is kung hindi magandang araw, kung hindi summer, herbs, yung malakas yung hangin, tapos malamig, yun, ang hirap pag malakas ang hangin, ang hirap mag-drive, lalo na kung nasa highway ka. Kailangan mo talaga ingat talaga pag mag-drive ka sa highway, lalo na malakas yung hangin. Ay nako, wala tayong choice, dito tayo nakatira. So yun lang yung pinakita ko, yung itong mga grass. Siguro next time na naman. So pasok na ako guys, baka
nandito na si Alan. Nandito na ako sa loob at piniprepare ko na yung mga gamit namin or mga regalo, simpleng regalo lang ni Alan sa mga teachers niya at sa mga kaibigan. So, ipapakita ko sa inyo, guys. Ito yung mga chocolate na binili namin at yung Pringles at saka yeah, ito din. So siya ang bahala kung sino ang bibigyan niya ng chocolates. Tapos itong mug na binili ko na pwede siyang lalagyan ng sandali coffee na hot coffee and cold coffee. So, ang cute. Tapos, ito din sa kaibigan niya, ito is lalagyan ng ice cream. So, lalagyan ko ng candies, chocolate, at mga lollipops, at yung Pringles. At ito naman is chocolate na Milka na Paris siya. Ang ganda. So, siya ang bahala kung sino ang bibigyan niya. Tapos, yeah, ang sabi niya, isang importante yung taxi driver daw na yung maghatid sa kanya everyday. So tatapusin ko muna mag-impake or isegregate ko lahat yung yung mga chocolate. Tapos, mamaya siya na magsulat kung sino ang bibigyan niya. Nandito na si Alan at tutulungan niya akong mag-impake sa mga regalo sa teachers niya. So, ako na lang mag-impake, guys, kasi wala siyang mag-impake. Siya na lang ang susulat ng mga pangalan. May even subscriber, Dennis. Unahin muna namin yung taxi driver daw niya. Si Dennis at saka si Henny. Say hello sa Alan. Hello, everybody. Give us why you stuck, Alamo. Hoy. Hoy. At ako na mag-ipake. Siya na lang daw ang magsulat ng mga pangalan. So, unahin namin yung driver sa taxi. Si Dennis at saka si Henny. This is Dennis and Henny. And it is for Henny? Huh? Yeah. This is to Henny from Alan. Kapag si Alan sa school. So, ako na lang mag-impake. Subscribe na siya dito.
That is for Henny and it is for Dennis. Dit is voor Mr. Elko. Oh, mevrouw, weet je? De groot hoor. De groot. Dit is nog meer rubber, Elko. Vind deze David leuk? Alarm of niet? Nee? Nee. So, natapos rin ang mga regalo na ipamimigay ni Alan sa teachers niya at sa kaibigan niya na si David. So, may sobra tayo guys. Ito. So, ipamimigay na lang namin sa kapitbahay namin na may bata. Nagpunta kami sandali sa mga bilihan ng mga isda. Kasi sabi ni Alan namatay daw yung 3 isda niya. So, nandito kami at siya mismo ang pipili ng bagong mga isda. Sa taas pa lang yung mga bilihan ng mga isda. Akala ko sa first floor. So, excited na siya at sana makahanap siya ng magandang isda, magandang color. Ito palang store na to is ito lahat yung mga bilihan ng mga animals, pagkain, mga gamit, lahat-lahat. So, buti na lang at hindi busy ngayon, walang client kami lang. So, ang dami. So, nakita ninyo yung mga price, $12.50, depende sa klase. Mga iba't ibang price. Meron ding €20. So, 1,200 na yan sa atin. So, mga iba't ibang color, maganda. Ito ang gusto ni Alan, yung orange goldfishes ito, di ba? So, ang dami. So, tumingin muna kami dito sa mga ibon. Hindi ko alam kung anong klaseng ibon ito. Ito din yung hamster.
At isda naman, pero hindi ko alam kung anong klaseng isda ito. At last, nakabili na rin at uwi na kami sa bahay. Nandito na kami sa bahay at yung mga bagong kaibigan ni Alan nandyan na sa aquarium. At very happy siya at yeah, alam nyo ba, every morning, ang first na ginagawa niya is magbigay ng mga pagkain sa mga isda. So, may bago na siyang kaibigan na sasabihan niya every morning na good morning, Frenchers. Ninyo ang video namin for today and see you our next video. Thank you for watching. Bye. Bye.